morning, Tong TV po. Ngayong araw na to. For today's vlog, it's about ang gitara kong hindi sa akin. Ang gitara kong hindi sa akin. Pag-usapan po natin ang gitara kong hindi akin. Yun po yung bakit ayun ang naging gusto kong pag-usapan na title na itong ating pag-usapan ngayong araw na to. Time check! 7:35. So, 7:35 in the morning, nakapag-lakad-lakad na tayo, nakapag-jig na tayo kayo ng umaga. At naisip ko, may mga videos tayo na kung saan ay nagigitara tayo. Ang totoo po niyan, hindi naman po talaga tayo musikero. At meron lang po tayong nalalaman, konting-konti lang talaga sa pagigitara. Tapos hindi naman tayo syempre singer. Mapapansin nyo naman po yun sa pagkanta natin. At bakit ko ito naisip na pag-usapan itong gitara na itong aking hindi naman akin? Ang gulo, di ba? Sa akin to, tapos hindi naman akin. Kasi ganito po yan. Way back high school days na kung saan nagsimula akong nag-aaral mag-gitara na kung saan wala naman kaming gitara sa bahay at madalas nangihiram lang kami sa mga nakakatanda namin dito sa lugar namin na kung saan may gitara, tsaka sa mga kaibigan namin na may gitara, nangihiram kami ng gitara nun. Pinangarap ko magkaroon ng gitara para meron naman akong napag-iinsayuhan sa bahay. Pero yung naghanap buhay na ako, hindi ko na naisip bumili ng gitara. Kasi nga, yung kinikita ko noon, hindi naman sa akin lahat napupunta kasi binabahagi ko sa aking magulang na pambayad sa ganito, sa ganyan. Nanggaling kasi kami sa broken family na kung saan naghanap buhay na kami, tumutulong kami sa mga gastusin sa bahay na sinimulan ng kuya ko. Siyempre ako pangalawa, ganun din naman. So imbis na unahin ko yung sarili ko noon, tumutulong ako sa gastusin sa bahay. Hanggang sa nagkaroon ako ng pamilya, hindi pa rin ako nakabili ng gitara. Kasi nga, nagsimula na yung matinding gastusan na kung saan kailangan mong suportahan yung pamilya mo, imbis na unahin yung sarili mo. Sa madaling sabi, hindi ko na inisip na bumili ng mga bagay na kailangan ko or yung gusto ko, kundi mas pinipili ko ng gamitin yung kinikita ko, yung pera ko para sa pamilya ko, sa mga gastusin, sa pagpapalaki sa bata, pangkain, panggatas, mga bayarin sa bills. So, hindi ko na pinangarap na bumili ng gitara. At nawala na yun sa isip ko. So, pag nakikita na lang ng mga kaibigan or nagtugtog, yun. Nanghihiram, kung may naalala pang mga tipa na mga kanta nung araw ng aking pinag-aaralan. So, sa madaling sabi nga, hindi na tayo ensayo ng gusto or nakahawak ng gitara. So pagkalipas ng mga ilang taon, nilalakihan na yung mga bata, yung mga anak ko. Meron naman kaming nagagamit na gitara dito, galing yan sa mga anak nung bayaw ko, kapatid ni Mrs. May gitara silang maliit na ginagamit-gamit ko. Pagka napunta yun dito sa bahay, ginagamit din ng mga anak ko. Hanggang sa parang nasubaybayan ko at nakita ko yung mga anak ko na
nahihilig talaga nilang mag-aral at gusto nilang matuto ng gusto sa pagigitara. Biglang pumasok na lang sa isip ko, kailangan kong bumili ng gitara. Yun, doon pumasok yun. Na kung saan yung gitara na to, para magamit ng mga anak ko, para sa kanilang pag-iensayo. Gusto nilang matuto mag-gitara dahil mas gusto ko yung medyo standard size na rin, hindi naman ito yung ganun kalaki. 38 lang po ito. At sabi ko, kung sa mas maliit, mas maigi kung medyo mas malaki na yung pag-aralan nila. So nagsisimula na sila mag-aral at naisip kong bumili na ng gitara. Totoo po. Naisipan ko nang bumili ng gitara pero hindi para sa akin, hindi para sa kanila. Nakakatuwa lang isipin na yung bagay na gusto ko talagang bumili nung dati, hindi ko mabili sa sarili ko. Pero para sa mga anak ko, binili ko para sa kanila. At yun din, nagagamit ko rin naman, hindi lang naman sila. At nagtataka lang ako, napaisip lang ako bakit gano'n. Matagal ko nang pinaplano pero hindi ko magawang bumili. Pero nung sa kanila na, hindi na ako nag-atubili, kundi bili na kagad. Para meron silang magamit, meron kagad silang mapag-insayuhan. Siguro ganun po talaga yung pagiging isang magulang. Kung saan mas pinipili natin yung magiging kaligayahan ng mga anak natin, mga mahal natin sa buhay kaysa sa sarili natin. Na kung saan magbibenepisyo din naman sa atin, para sa atin. Kasi pag nakikita natin silang masaya, nagiging masaya rin tayo, di ba? Kung nakikita natin silang nagkakaroon ng progress sa kagustuhan nila, sa gusto nilang ginagawa, natutuwa rin tayo. At nubos ko talaga yung ginagagalak. Likas siguro talaga sa magulang yun na mas unahin yung pangangailangan ng gusto ng mga anak kaysa sa sarili. Kaya dito na po natatapos tong vlog natin about sa gitara kong hindi akin. See you sa susunod po. Salamat sa pakikinig. Bye-bye!